Ako si Adrian Locke, anak ng patriarka. Tinatawag akong Simp. Para manalo ang puso ng pinsan ko, si Selina Shaw, ubusin ko ang pera ng ama. At ang kapalit lang ay kanyang pagtatawanan. Bitawan mo! Ang tangit mong tingnan! Sinubukan akong ipagtanggol ng ama. Maginggat! Ngunit nasaktan siya ng kanyang kabit, si Damien. Sa huli, nawala lahat. Naglakad-lakad sa kalye. Ama! 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 Hindi. O Diyos, balikan mo ang ama ko. Wala na akong pake. Host ideal for Singping mode. Sistema ng papabali activated. Selina Shaw. Item gifted successfully. 睇對神. Nabuhay ako muli! Adrian, bilisan mo! Adrian Locke, umakyat ng kaunti. 5. Garrett Locke, disqualified. Ama ni Damien Locke. Nabuhay ako muli. Bakit 5 pa rin ang power level ko? Ginong Adrian, test ito ng trial pool. Mas malaki ang alon, mas malakas ang power. At ang power mirror, nakakadetect ng power sa pagtagas ng energy. Walang pagkakamali. Mga aso ng pamilyang Locke, may 10 power level. Ngunit ang anak ng patriarka ay 5 lang. Kung ako ang patriarka, matagal ko nang pinagbukod ang lampaan na to. Mapahiya talaga. Huwag pansinin sila. Hindi nila maangat ng 5 points sa isang buwan. Buhatin pa ang ama. Elixir ng paglilinis ng buto. Nana ko ito para sa'yo. Hati mo na. Isa para sa'yo. Isa para kay Selina. Omo. Walang hiya! Umalis ka na! Damien Locke, umakyat ng 1 yarda. 2,000! 7,000 lang matandang pamilya. Sa oras, ang anak ko ang magiging pinakamalakas sa Great Sharon. Selina, nung buhay ko, sinira ko ang pamilya ko para sa'yo. Ngunit ngayon, hindi ko hahayaan na ikaw ang magwagi. Adrian, bakit nakatulala ka? Hatid mo na. Umalis ka na. Sabi ng sistema, si Selina ang target. Mas mahal ang regalo, mas mataas ang power return. Ngunit sino ang makakaalam? Damien! Selina, ang eliksir ng paglilinis ng buto ay makakatulong sa iyong pagsasanay. Tanggapin mo. Damien, di ba sabi mo nahihirapan ka sa pagsasanay lately? Ang eliksir na ito, makakatulong sa'yo. Salamat, Selina. Matagumpay ang regalo. 10,000 fold return triggered. Host gains a power level of 10,000. Wait! Paano nangyari to? Sermiyo ang antas ng kapangyarihan. Ang sarap nito. Parang nabuhay ako ulit. Selina, may isa pa ako dito. Tanggapin mo na rin. Sino? Adrian! Para sa'yo yan! Huwag kang magpapakaloko! Hindi ka gusto ni Selina! Okay lang hindi nga ako gusto. Basta gusto ko siya, sapat na. Luna, makinig ka. Ako ang iyong guro. Utos ko, bitawan mo. Bitawan! Damien, gusto kong pumunta sa pabilyon ng kayamanan ngayon. Pwede mo akong samahan? Selina, Pwede akong sumama? huwag kang mag-alala. Bibili ako ng lahat ng gusto mo. Ang gusto niya, ako na rin ang magbabayad. Ako ang magdadala ng gamit mo. Patriarka, pakiusap! Pagsabihan mo siya! Yan ang anak ko. May galing ka tulad ng dati. Damien, yan ba ang Ice Lotus na hinahanap mo? Magkano? Akin na. Magaling kang pumili, Binibini. Ang Ice Lotus na ito ay 100,000 tael.
Okay lang, Selina. Uminom lang ako ng eliksir ng paglilinis ng buto. Hindi ito malaking bagay. Wait! Ako na. Selina, nandito ako. Hindi ako papayag na magastos ka. Ang lahat na hinawakan mo ngayon, bibilihin ko lahat. Selina, gusto mo ito? Sa'yo na to. Ang init ng kamay ni Selina. Hindi ko na ito huhugasan. Papahalagaan ko ito, magpakailanman. Umalis ka! Kamay ni Selina. Ang lampot. Walang ganyan kasi yung... Siya talaga ay kakaiba. Hindi nyo naiintindihan. Para sa akin, ito ang pagsasanay. Narinig nyo na ba? Ang tunay na simp ay mananalo sa huli. Patay na tayo. Si Ginoong Adrian ay talagang baliw. Gusto mo ito? Binigyan ng papagandang Theodora, antas ng kapangyarihan. Nung Matong yun, binigyan ng Jane Heavy, antas ng kapangyarihan. Nung Tuwapos yun, binigyan ng Jade Penda, antas ng kapangyarihan. Nung Sadok yun, binigyan ng Set ng Perlas at Agata, antas ng kapangyarihan. Nung Set yun. Uubusin niya ba ang pabilyon ng kayamanan? Ginong Adrian, wala na kaming pera. Wala na talaga. Ano? Wala na ng pera? Tagapamahala, ito ang mga titulo ng ari-arian bahay, lupa, tindahan, pamilyang ari-arian. Gamitin mo bilang pagsangla. Hindi pwede, Ginong Adrian. Yun ang lahat ng kayamanan ng patriarka. Kung malaman niya na ibinigay mo sa kanya, patayan niya tayo. Para kay Selina. Worth it kahit masaktan. Walang takot. Kapag nag-level up ako at maging patriarka, madali ko lang maibalik lahat na ito. Tagapamahala, sapat ba ito? Kung hindi, hanap na lang ako ng paraan. Sapat na. Ginoong Adrian, ikaw ay muling ipinanganak na Diyos ng pag-ibig. Popong popo. Pro na siya sa pagiging simp. Simp ka lang. Kapag nakuha ko ang pwesto ng patriarka, ikaw at ang tatay mo ay parehong patay. Umalis na tayo. Maraming level up ngayon. Simula na ang aking pagbabalik. Wala pa ring ideya kung gaano ako kalakas. Luna, panuring mo. Ipapakita ko ang aking tunay na lakas. Ginoong Adrian, sumuko ka na. Ang pagiging simp ay hindi magpapalakas sa'yo. Ginoong Adrian! Ang father ng bundok sa trial pool ay nag-crack. Nag-trigger ng malalaking alon. Hindi ito kayang gawin ng Locke o ng sinuman sa Great Sharan na madali lang. Ano kaya ang reclusive master na nagpakita dito? Mangyaring ipakita ang iyong sarili. Isang water spout lang. Ako ang gumawa. Ikaw? Ginong Adrian, pero walang nangyari pagkatapos mong gamitin ang galaw na yon. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Walang paraan na isang mahina tulad mo ang makapagpagpalaki ng alon. May nag-claim lang dahil lang siya ang anak ng patriarka. Sa totoo lang, walang hiya. Ethan, hindi ba ikaw sumasang-ayon? Gareth, tigil ang pang-iinsulto. Hindi nagsisinungaling si Adrian. Kung sinabi niyang siya ang gumawa, siya talaga ang gumawa. Sige, kayong patriarka, kayong masusunod. Ngunit alam mo, sa 7 araw, magkakaroon ng paligsahan ng pinuno ng pamilya. Sa nasa oras na yon, ang upuan ng patriarka ay nasa sangay pa rin ng iyong pamilya. Oh, tama. Munti ko nung makalimutan. Ang anak mo ay talagang talunan. Takot siyang lumaban. Takot na durugin ng anak ko.
Sino nagsabi na atras ako? Adrian. Hindi lang ako sasali sa paligsahan. Mananalo rin ako sa upuan ng patriarka. Kayong mahina. Gusto niyong maging patriarka? Mapapatay lang kayo ng isang suntok ko. Walang alam ka! Ang anak ko ay isang henyo. Hindi niya pinilit para ikaw ay madingning. Ang titulong patriarka, para sa kanya, ito ay napakadali. Ama, huwag mag-alala. Mapapahiya ko siya. Ginong, Adrian, sapat na. Sana pagdating ng oras, hindi ka mapahiya. Umalis na tayo. Ginong Damien! Hey! Binibiro lang ni Ginong Adrian! Adrian, seryoso kang sasali sa paligsahan? Ama, naglalandyan lang ako dati. Pinakain mo ako mag-isa. Takot na kunang ako sa pagmamahal ng ina. Ngunit tapos na ako ikahiya. Kaya, gusto kong maging patriarka. Sa ganung paraan, walang magmamataas sa atin. That's good! Anak, nagtagal ka. 10 taon bago sabihin. Mabagal ang pagpadala kay Selina. Kailangan pang magtipon ng mga halaman para mapabuti ang kalitan. Ama, aalis muna ako. Kailangan kong mag-level up. Maghintay ka lang sa bahay. Huwag mag-alala. Maghahanda ako ng sorpresa. Walang hiya ka. Cheer Adrian on! Once he claims the Patriarch title, I'll reward you big time! Panalo si Adrian! Laban! Adrian! Patriarka, sobra kang kumpiyansa. Nasaan ang anak mo? Nagtatago sa banyo. Takot lumabas. Sa palagay ko, alam niyang talo siya, kaya tumakbo na lang. Selina, mahal ka talaga ni Ginong Adrian. Sa gitna ng paligsahan, tumakas pa para hanapin ng rare elixirs para sa'yo. Paano ka makasama sa dayuhan? Kailan ako sumama sa dayuhan? Ang gusto ko palagi si Damien. Si Adrian ay may kahiyahiyang antas ng lakas na 5. Hindi sapat para sa akin. Sa tuwing naririnig ko siya, kinainisan ko. Ikaw! Luna, huwag mong sayangin ang lakas. Tiwala ako kay Adrian. Siguradong talunin niya sila. Hanapin mo siya ngayon. Di maganda na malate sa paligsahan. Magandang araw, Matandang Eldrick. Matandang Eldrick ng pamilyang Locke. Idideklara ko ngayon na simula na ang paligsahan ng pinuno ng pamilya. Ang huling mananalo, ang magiging patriarka. Si Damien, anak ni Matandang Garrett, ang magsisimula ng hamon. Salamat sa mga eliksir na ipinadala ni Adrian. Itong mga araw, lumakas ako na musto. Si Hiyang anak ko, 7 days lang, 10,000 na ang power level niya. Kaya siya na ngayon ang pinakamalakas sa pamilya. Ang titulo ng patriarka ay siguradong sa kanya. Sigurin niyo na ako para makatipid ng oras na maging patriarka. Patriarka, ano ngayon? Di pa bumalik si Ginoong Adrian. Kung di siya magpakita, matatapos ang laban. Sino pa? May gustong hamunin siya? Bakit di pa bumalik si Adrian? Kailangan kong pigilan. Kung walang maghahamon, ideklara ko na. Ang mananalo ng paligsahan ay... May iba pa! Nandito pa ako! Ethan Locke! Walang hiya ka ba? Ikaw ay mas matanda lalaban sa bata? So what? Walang ipinagbabawalang batas na makipaglaban ng patriarka. Tama ba ako, Matandang Eldrick?
Well, hindi siya mali. Wala pa rin nagawa ng ganitong kalokohan. Para kay Adrian, hindi pa dapat matapos ang laban. Kahit mapahiya, pipigilan ko pa rin. Damien, ikaw muna. Si Adrian ay mahina na may antas ng 5. Para lang siyang sandbag. Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras dito? Hindi siya mahina. Gusto niya maging bagong patriarka at magiging siya. Sige, dahil tiwala ka sa kanya, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Sige, kung makakahintay ka hanggang sa dumating siya. Sa tagal na ito, sacrificed mo ang iyong paglago para sa talunan na si Adrian. Pinipigilan ang... Magaling! Ang pildoras para sa antas ay handa na. Gino! Adrian! Nagsimula na ang paligsahan! Bakit hindi ka pa bumalik? Ano? Bumalik na ako! Tito, huwag mo pilitin. Suko ka na lang. Amamin mong talunan ng anak mo. Hayaan ko kayong mabuhay. Hayaan kayong maglingkod sa pamilyang Locke. Maglingkod sa akin. Asa ka? Hanggat may hininga ako, hihintayin ko si Adrian. Hanggat hindi, huwag mong isipin na makukuha mo ang trono. So what kung bumalik siya? Loser pa rin siya. Wala cultivation. Puro simp lang. Impossible na maging patriarka. Hindi talunan si Adrian. Poprotektahan ko ang posisyon gamit ang lahat na makakaya hanggang sa bumalik siya. Siya maging patriarka? Managinip ka na lang. Patriarka na binugbog na mas batang tao. Ang kahihiyan. Tama! Tito, dapat magtagal ka hanggang bumalik si Adrian. Ngayon tingnan mo, sumusuko ka na. Baka iniwan ka niya at tumakas mag-isa. Basura ka na, basura ka pa. Wala pang lakas ng loob. Hindi basura si Adrian. Mapapasa niya ang titulo ng patriarka. Mayabang pa rin. Ngayon, ikaw at anak mo makikita sa kabilang buhay. Tigo! Hawakan mo ama ko! Patay ka! Adrian, talagang dumating ka? Ama! Ama, ayos ka lang? Okay na ako. Hayaan akong tulungan ka. Mula ngayon, hayaan akong asikasuhin ito. Loser, sa wakas ay dumating ka. Kita-kits kung sino ang mamamatay ngayon. Damien, habang nandito ako, huwag mong isipin ang upuan ng patriarka. Adrian, napakahina mo. Patay ka kaagad kay Damien. Gusto mo maging patriarka? Grabe ang pangarap mo. Paano mo sigurado na mahina pa rin ako? Huwag ka nang magpanggap. Panurin mo mabuti. Wait! Walang kapangyarihang loser at nagpapakatapang ka sa harap ko. Oras na para mamatay!
Ginong Damien talunin ni Adrian? Asa ka? Basura lang siya. Yan ang anak ko! Parang ako nung bata pa. Nakita mo? Sinabi ko na, siya ang magiging patriarka. Maniniwala ka na? Damien! Damien, ayos ka lang? Hindi pwedeng mangyari to. Imposible! Adrian, walang kwenta! Para talunin ako at makuha ang upuan, ikaw, nandaya ka. Totoo! Di niya pa manalo ang aso! Paano niya tatadyakin si Damien? Tama. Walang kwenta ka pa rin. Gusto mong nandaya para maging patriarka? Magbasa ka na lang. Hayaan mong sabihin ko. Kahit maging patriarka ka, hindi kita papakasalan. Natalo ka ng anak ko. Ngayon sinasabing nandaya siya. May ebidensya ka ba? Alam ng lahat ng luck. Ibinigay ni Adrian ang lahat kay Selena. Walang natira sa kanya kahit butil ng lupa. Paano siya nandaya? Bakit ipinagmamalaki ang gawa mong kabalbalan? Matandang Eldrig, pinanalo ni Adrian ng patas. Dapat ba nating kilalanin siya bilang bagong patriarka? Ang mahina ang magiging pinuno. Dylan Kane, alagad ng Azure Sect. Parang ang pamilyang Locke ay mapapahamak sa iyo. At ikaw, mula sa sekta ng Azure, isang alipin na disigulo. Ako, si Dylan Kane. Sekta ng Azure? Kailan nagkaroon ng ganong sekta? Hindi ko narinig dati. Ang kanyang presyon, mas malakas kay Damien. Parang marami pa akong kailangan gawin. Selena, 5 taon kong ginugol sa pag-akyat ng mapanganib na bundok, pagtawid ng laso na latyan, lahat para sa 5 espiritual na kayamanan. Bawat isa ay makakatulong lininsin ang iyong espiritual na lakas at palakasin ka. Salamat talaga. Ngunit ang puso ko ay kay Damien lamang. Kaya. Walang problema. Huwag pilitin. Tanggapin mo na. Kahit na sila ay manatili lang sa bulsa mo, mapuno ng alikabok, ako pa rin ay masaya. Well, salamat then. Ano ang espesyal kay Selena? Tingnan, isa pang sip humihingi ng atensyon. Wow! Hindi ko inakala. Siya pala ang aking kalaban! Adrian, hindi tayo pwedeng sumuko! Maghintay lang! May papadala ako na isang reliquia na itinago ko ng matagal. Ipakita natin sino ang may hawak ng kapangyarihan! Kailangan nating talunin ang siraulo ng Azure Sect sa patas na laban! Hindi na kailangan, Ama. Kung pag-iikot sa tao ang usapan, ang iyong anak ay hindi natalo. Sa una, gusto ko lang manatili sa dilim. Tahimik na protektahan si Selena. Manood sa kanya na ikasal kay Damien at magkaroon ng pamilya. Sapat na yon para sa akin. Ngunit ikaw, isang basura na mahina. Paano ka nagawang tumayo sa tabi ni Selena? Walang utak na tangga. Kung ang maging patriarka ay nagbibigay ng karapatan na tumayo sa tabi ni Selena, ang titulo na iyon Akin na! akin na yan! Hindi gumandang Lucky. May lakas ka pang mangarap sa posisyon ng patriarka. Anong pakialam kung galing ka sa Azure Sect? Teritoryo ng Lucky to. Itigil mo ang gulo dito! Ang pamilyang Locke ay tumayo ng 9 taon. Ang posisyon ng patriarka palaging napupunta sa direktang tagapagmana.
Walang lugar para sa dayuhan. Grabe, sobra ka na. Sobra na. Sa sandaling ako'y maging patriarka, ang mga batas ng pamilya ay susunod sa gusto ko. Magpakalimutan mo ng pagiging Luck at sumama sa akin bilang Cain. Mula ngayon, bawat isa sa inyo ay susunod sa utos ko. Tadapaglingkod lang ng Azure Sect. Sa tingin mo, tatanggapin namin? Hindi atras, no? Sige, kung may tapang ka, lumabang ka sa akin. Ngunit babala lang, hindi ako maghihintay. Kung patayin kita, walang maglilinis ng katawan mo. Selina, kung ako'y maging patriarka, pwede ba akong bigyan ng pagkakataon? Kung magawa mo talaga, pag-usapan natin. Tio! Isang dayuhan na gusto maging patriarka? Hayaan mo sa akin. Magaling. Papakita ko sa iyo kung ano ang tunay na agwat. Sige, Ginoong Damien! Ipakita sa kanya kung gaano kalakas ang pamilyang Locke! Insultuhin ang pamilyang Locke? Patayin siya! Patayin siya! Si Damien ay nakakairita. Pero ngayon, parang naging katanggap-tanggap. Adrian, ilang galaw ang kailangan para durugin ng pinsan mo ang batang iyon ng Azure Sect? Hindi siya mananalo. May iba pa? Sugod kayo lahat! Mong pamilyang Locke, makinig! Laban ang magkakasama! Kahit isa na lang ang natira sa pamilyang Locke, hinding-hindi kami magiging alipin. Hindi nila siya mapabagsak. Matandang Eldrick! Limang milyon? 5 milyon? Ang pinakamalakas sa kontinente ng Skyreach, halos hindi umabot ng 1 milyon ang lakas. At siya lang ay isang aliping disipulo. Pero 5 milyon ang lakas niya. Isang aliping disipulo? Pero ganito nakalakas? Ano ba talaga ang lihim ng sekta ng Azure? Selina! Selina, humingi ng awa sa lalaking yon para iwanan ang mga Locke! Bilisan! Damien, sino sa tingin mo ka? Sa ngayon, walang kwenta katulad ni Adrian. Hindi ka karapat-dapat na tumayo. Ano? Anong sinabi mo? Si Dylan lang ang karapat-dapat na tumayo sa tabi ko. Gusto mo ba bigyan kita ng pagkakataon? Kung maging patriarka ka, tapos ako, bibigyan kita ng iyong... Selina, alam ko na, may bunga ang pagsisikap. Sa wakas, nakikita mo na ako. Selina siya! Wala mo utang na loob! Paano ka nagtaksil sa akin? Papatayin kita! Damien, anak, okay ka lang? 5 milyong lakas. Milyon. Ang lakas niya. Sa lakas na yan, kahit lahat ng pinakamahuhusay na mandirigma, hindi siya mapapatumba. Tapos na ba tayo? Kailangan nating gamitin ang pangalang Cain. Magiging alipin habang buhay? Bilang kasalukuyang patriarka ng pamilyang Locke, hindi ko hahayaan mangyari yan. Walang makukuha sa atin ng pamilyang Locke. Gusto mo ang upuan ng patriarka? Tapusin mo muna ako. Ikaw, Ama, bakit gamitin ng espada sa langgam? Isang maliit na gulo lang. Ako na ang bahala. Adrian,
May plano ka ba? Ama, tingnan mo lang ako. Ano? Ano yan? Ang gamit ba ni Adrian para talunin si Damien dati? Parang may suwerte pang mga luck. Kumagamit ng pildoras bilang sandata. Adrian, naglalaho na ba ang utak mo? Ano ro? Pildoras? Selina, gawa ko ito para sa'yo. Pinakamataas na pilduras ng sigla. Isang kagat, tataas ang iyong lakas ng 100k. Kung ayaw mo ng lasa, walang problema. Gagawa ko ulit na may lasang peras. That's my boy! Nice one, kid! Kahit nasa panganib, nagpapanatag ka. Tama! Parang ama, parang anak. Bobong bato. Magaling. Alam mo ang lugar mo? Selina, parang mahina ang boses mo. Siguro pagod ka. Wait lang. Hire, inumin mo itong tubig ng bukal. Alam mo, kinuha ko ito para sa iyo kaninang umaga sa likod ng bundok. Malinis at matamis. Ha? Ikaw, hindi mo nagustuhan? Okay lang. Sa susunod, maghahanap ako ng mas malinis na tubig ng bukal. What a simp! Alam mo ba na ang pamilyang Lak? Malapit na masira. Alisin mo ang sarili mo! Pinapangako ko, papatayin ko ang traidor na ito ngayon! Nagbibigay ng pildora sa kalaban, siguradong siya ay isang espiya! Isama niyo ako! Patayin natin siya. Baka masave pa natin ang mga luck. Alam niyo ba, may dahilan si Adrian sa ginagawa niya. Abangan niyo lang. Selena, tungkol sa pildoras. Pinakamataas na pildoras ng sigla ibinigay. Nag-trigger ang hidden mechanism. Pinakamataas na power return activated. Dylan K, patay ka na! Hey, tingnan mo ako! Tingnan mo ang antas na kapangyarihan sa ulo ko! Palagay ko, hindi siya talo-talo. Nakahanap siya ng mahalagang pilduras. Dati, kailangan kong magsanay ng 1 taon para lang makakuha ng kaunting kapangyarihan. Ngayon, biglang tumahas ng 100,000. Dahil isa ka ring manliligaw ni Selena, ikaw ang mag-aasikaso ng lahat ng mga alipin na ito. Patay na tayo. Patay na talaga. Ang pamilyang Lak. Mali ka. Hindi ang pamilyang Lak ang matatapos, kundi siya. Gusto mong maging patriarka ng pamilyang Lak? Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso? Adrian, nawawala na ba ang iyong isip? Ikaw ay walang kapangyarihan. Patay ka sa isang suntok niya. Baba ka ngayon mismo. Oo, manatiling mabuting alipin. Itigil mo ang pagpapahiya. Huwag itamay ang pamilyang Lak. Adrian. Ama, huwag mag-alala. Hindi niya ako kayang talunin. Pinangako ko, mananalo ako bilang patriarka. Ipapakita ako sa lahat na hindi ako walang kwentang tao. Gagawin kong inggitin ka ng lahat sa pagkakaroon ng anak na tulad ko. Magaling. Magaling na anak. May 5 milyon akong kapangyarihan. Sa buong Skyreach, walang makatalo sa akin. Ikaw, talunan na 5 lang ang puntos. Anong ipaglalaban mo sa akin? Gamit ito. $10,000,000. Sila ay nagtago ng isang halimaw.
Nareceive ko pa ng tao? 10 milyon? Wait, si Adrian ba ilihim na isang malakas? Ang aking mahusay na anak! Alam kong hindi ka talo! 10 milyon ang power level! Di talaga mapaniwalaan! Ama, hinaan mo. Magpaka-elegante. Ang iyong anak ay magiging bagong patriarka. Idineklara ko si Adrian ang bagong patriarka ng pamilyang Locke! Magandang araw, patriarka! Magandang araw, patriarka! Paano nangyari to? Si Adrian ay walang kapangyarihan. Di posible. Adrian, mali ako kanina. Huwag mo sana isipin. Sa totoo lang, palagi kong nakikita ang kabutihan mo. At palagi kong gustong sabihing oo sa'yo. Kanina mo pa siya tinawag na talo. Nagsisisi ka na. Huli na! Patriarka, huwag kang mahulog sa katulad niya. Huwag kang magpakatanga sa kanya. Sabihin ko sa akin? Huli na para doon. Pasensya. Wala akong interes sa gamit na. May tao ba? Palabasin siya. Huwag na niyang papasukin ang pamilyang Locke. Opo! Adrian! Huwag kang magkamali! Walang nangyari sa amin ni Damien. Hindi ba sinabi mo na sambahin mo ako habang buhay? Bakit ka tumigil? Sambahin ka. Tingnan mo nga. Hindi na sulit. Ang pagkakaroon ka ay nagdudumihan lang ng sahig. Adrian, huwag mo akong patayin. Dahil sa nakaraan, patawarin mo ako, ha? Magpahinga. Hindi kita papatayin. Ikaw ay mabubuhay. Patayin ka ay masyadong mabay. Gusto kong panuurin mo ako na unti-unting umakyat sa tuktok. Panuurin mo silang lahat na dati mong kinukutya ang yurakan ka. Yan ang dapat na pinakamahusay na parusa para sa mga katulad mo. Magaling! Ganito talaga tratar ang isang walang utang na loob na babae. Pumipili tayo ng kabutihan, hindi kahinaan. Para magtagumpay, kailangan mo magdesisyon. Ipasa ang utos ko. Mula ngayon, magpapatuloy na si Adrian bilang magpapatuloy na si Adrian. Patriarka ng pamilyang Locke. Ang lahat ng miyembro ng pamilyang Locke ay dapat sumunod sa kanya. Ang lumabag dito ay ipapalayas. Opo! Magaling. Alam kong kaya mo. Simula ngang ikaw ay ipinanganak, alam ko na ikaw ay espesyal. Na ikaw ay magtatagumpay sa isang bagay na dakila. Ama, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, habang nandito ako, walang makabuli sa'yo. Ang iyong ina ay matutuwa na makita ito ngayon. Ama, ngayong ako na ang patriarka, bakit hindi mo akong dalhin kay ina? Adrian, ang iyong ina. Ano? Sabihin mo lang. Ang iyong ina ay si Isolde Moran. Mula sa isang nakatagong, makapangyarihang pamilya. Anak ng Patriarka Moran. Sa unang pagkakita ko sa kanya, tumatakas siya sa kanyang kasal na kagaon. Tinulungan ko siya. Pinaiwan namin ang mga humahabol. Walang ibang mapupuntahan, kaya inanyayahan ko siyang manirahan muna. Dumating ang araw na kami ay naging magkasintahan, nagpakasal, at ikaw ang aming anak. Ngunit nung ikaw ay ipinanganak, nagpunta ang mga Moran para sa kanya. Sinubukan kong pigilan sila, ngunit nabigo. Nakita ko lang silang pumasok ng puwersahan at dinala ang iyong ina. Ako. Saan ang pamilya Moran? Ako ang maghahatid sa kanya. Adrian, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng nakatagong pamilya? May nanasa maraming salinlay, pinakamataas na yaman. Kahit ang mga bantay, may lakas na daan-daang milyon. Kung hindi dahil sa pagpapakamatay ng iyong ina, patay na kami ng mga Moran noon. Kung pupunta ka ngayon, parang pinasok mo ang bitag ng kamatayan. Kung pupunta ka ngayon, parang pinasok mo lang ang bitag ng kamatayan. Ibinigay sa iyo ito ng iyong ina. Sa token na ito, pwede kang direktang sumali sa Azure Sect. Magiging isa kang labas na disipulo.
Ang Azure Sect ay napakalakas katumbas ng mga nakatagong pamilya. Sa pagdating mo doon, kailangan mong magsanay ng husto. Adrian, tandaan mo ito. Hanggat hindi umaabot ng 100 milyon ang iyong lakas, siguraduhin na hindi malaman ng mga Moran kung nasaan ka. Papatayin ka nila. Ama, huwag kang mag-alala. Sa susunod kong balik, dadalin kita at sabay nating uuwi si Ina. Sige. Isinara para sa pagsasanay. Hindi tumatanggap ng bisita. Balikan na lang. Uwi na ngayon. Hating gabi na. Bro, pwede ba mag-exception? Pupunta ako bilang disipulo. Here's my token. Nandito ka na. Ang ganda. Natapos ang pag-upgrade ng sistema, Vivian Yates, 30 million. 系统升级完成，到新目标对象叶青鸟，千万，是否绑定 ？Find now. Sa wakas, natapos ka na mag-upgrade. Bind her, right now! Natapos ang pag-update ng sistema. Mas mahal ang item, mas malaki ang balik. Matagumpay ang tag-bind. Matagumpay ang tag-bind. Mas mahal ang item, isang regalo kay Vivian Yates, 10,000 times power ang balik. Mas magandang regalo, mas malaking balik. Bakit siya pinapaso? Sino ko ba talaga? Akala mo katumbas mo si matandang ate? Umalis ka. Kung hindi, huwag mong sisihin ako. Kung maging pisikal. Papasokin siya. May hawak siya ng Azure token na ibinigay ng sekta. Ang may hawak nito ay opisyal na disipulo at pwedeng pumasok Matandang ate! Salamat sa pagtulong kanina. Maganda ka at mabait. Ako si Avian Luck. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Flirt! Ang mga disipulo ng Azure, puro pagsasanay lang. Kung sasabihin mo ulit yan, papansinin kita. Matandang ate, seryoso ako sa sinabi ko. Love at first sight. Kahit pasaktan mo ako, gusto pa rin kitang sundan. Mag-ingat sa pananalita. Hindi na kita papabayaan sa susunod. Matandang ate! Si Adrian, di ba? Mahilig lang si matandang ate sa may tunay na lakas. Hindi yung walang estado at walang lakas tulad mo. Sabihin mo nga, saan ang paraan ako kulang sa estado at lakas? Sa apat na dakilang pamilya o mga nakatagong pamilya, walang lock. Tungkol sa iyong lakas, nakapasok ka sa Azure Sect gamit ang Azure token. Ang iyong antas ng lakas ay wala pang 10 milyon. Pabala lang. Kung ayaw mo ma-expel, layuan mo si matandang ate. Kailangan pala ng 10 milyong lakas para makapasok sa Azure Sect. Buti may sistema ako. Mabilis akong umangat ng antas. Kung hindi, maghihintay ako magpakailanman para dalhin si Ina. Matandang ate! Powder ng pagtipon ng espiritu. Papalakas ang iyong pagsasanay. Hindi na. Para salamat sa pagtatanggol mo kanina. Matandang ate, huwag mo sabihin, mura lang ito. Tanggapin mo. Dalhin siya sa kwarto ng bisita. Bukas, dalhin siya sa bulwagan ng disiplina para magparehistro. Siya ay magiging opisyal noon. Opo, matandang ate. Matandang ate! Hey! Wait! Matandang ate! Anong gusto mo? Saan ka nakatira? Bimigay ko bukas. Patunayan kong pagiging seryoso ko sa'yo. Mahulog ka din sa... Sa panaginip mo, Ang antas ng lakas ay tumaas ng 500,000. Ang antas ng lakas ay tumaas ng 1 milyon. Ang antas ng lakas ay tumaas ng 2 milyon. Matandang ate, kinuha ko itong mga prutas ng espiritu sa likod na bundok. hindi kailangan. Kaya mula, hindi ka pa napapagod. Kailan ka titigil sa paghahatid ng gamit? 2 linggo na ito. At saan mo nakuha ang mga magagandang gamit na ito? Huwag mong sabihin ninakaw. At saan mo nakuha ang mga magagandang gamit na to? Huwag mong sabihin ninakaw. Sapat na yan. Walang problema, matandang ate. Alam ko naman na pinaka-importante sa'yo ang mga batas ng sekta. Nakuha ko to ng patas. Narinig ko na sugatan ka sa misyon. Hindi pa tuluyang gumaling. Kaya kinuha ko to espesyal para sa'yo.
gumagamot ng loob na sugat. Isa lang, dagdag, 10 milyong kapangyarihan. Tatanggapin ko na lang. Kung meron kang tanong tungkol sa paglaki, huwag magkatubiling tanungin ako. Huwag na lang magbigay ng regalo. Ngunit, kung hindi ka pa rin magsisipag at magpapalusot lang para magpahinga, hindi ako mapaparaya. Ang pagsubok ng sekta ay mangyayari sa 2 araw. Maghanda ka habang may panahon. Pagsubok ng sekta? Anong pagsubok? Kalahating buwan na dito at hindi mo pa alam? Ang sinumang pumasok gamit ang Azure Token, dapat top 10 sa unang buwan ng pagsubok. Kung hindi, ipapalayas ka sa sekta. Oh, putang ina. Kaya, ano ang antas ng kapangyarihan para top 10? At least 25 million. Ang mga katulad mo na halos hindi pumasok dahil sa koneksyon at tamad lang, walang ginagawa, mag-impake ka at umalis. Huwag kang magpahiya. 5 milyong kapangyarihan? Madaling gawin. Madaling gawain? Mayabang ka talaga! Matapos ng pagsubok, tingnan natin kung mananatili ka sa sekta at nang halas pa ng matandang ate. Adrian, mas mabuting magsanay ka kaysa magsalita ng walang kwenta. Kung hindi, mapahiya ka lang. Ading Tara! $25 milyon lang? Walang problema. Magbigay pa ng pildoras at aabot ako ng 100 milyon sa lalong madaling panahon. Natapos din ang paggawa. Sa oras na ito, dapat nasa training ground si matandang ate. Pupuntahan ko siya. Hey, Butterface. Bilisan mo. Bigay mo ang sweldo mo. Narinig mo ba? Seryoso? Nangapi ng babae. Ang tapong ko naman. Walang pakialam ka. Pumasok ka lang dahil sa koneksyon. At ngayon gusto mo magbanggap na bayani? Umalis ka. Walang hiya! Umalis ka na! O papatulan kita! O papatulan kita! Umalis ka na! Umalis! Salamat sa tulong mo. Sa'yo na ngayon. Relikyang pandepensa ng antas lupa. Binigay niya to sa akin? Sino gumawa nito? Sino gumawa nito? Adrian, ito ang babala para sa'yo. Matandang ate ay nag-aalala lang sa top 3 sa pagsubok ng sekta para maging inner disciple. Kung magtangkang gambalain siya. Mulay sa training grounds, hindi lang ang iyong kama ang mababasa. Narinig mo ba ako? Tama. Loser ka lang. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Alamin ang lugar mo, ha? Well, walang amin, ha? Wala kayong matutulog ngayong gabi. Kayong dalawa! Adrian, gusto mo mamatay? Ituturo namin sa'yo ngayong gabi sa ngalan ni matandang ate. Kaya. Sinong gustong turuan ako? Adrian, itigil mo na! Matandang ate! Tulong! Iligtas mo ako! Matandang ate, gusto lang namin kausapin siya para hindi ka na niya abalahin. Ngunit siya, naglakas loob siyang basahin ang aming kumot at bubugin kami ng ganito. Oo, tama!
Walang kwenta siya! Kayo ang unang nagbasa ng kumot ko! Kayo ang nagpasimula ng awe! Matandang ate, hindi kami... Hey! Sinungaling ka! Sapat na, Adrian. Akala ko ikaw ay mabola at tamad. Pero maayos pa rin. Hindi ko akalain na lumalabas ka sa gabi at binubuli pa ang kapwa. Nahihiya ako na may junior na katulad mo. Vivian Yates, pwede bang maging makatuwiran ka? Sila ang nagpasimula. Nagbalik lang ako. Walang away kung walang gulo. Kung hindi mo sinimulan, hindi nila gagawin yan. Hama! Oo, tama yan. Walang away kung walang gulo. Ha? Paano ba yun? At ikaw ang pinakaayaw sa akin. Siguro, ikaw ang nagbasa ng kumot ko. Adrian, gabi-gabi kang lumalabas. Adrian, nagpuyat ka buong gabi. Pinagsamantalahan mo ang mga kasama. Kumuha ng tubig sa likod ng bundok hanggang mapuno ang tangke. Huwag gamitin ng kapangyarihan. Tanggapin? Kung hindi lang dahil sa pakinabang na makukuha ko sa iyo para palakasin ako, tanggapin. Hindi ko tatanggapin to. Dapat hindi ako nagpauto sa hitsura niya at nagpakasan. Adrian, huwag mo akalay, mapapaligaw mo si matandang ate sa pamamagitan ng ilang regalo. Pakinggan mo, si matandang ate ay hindi kailanman nagpakita ng interes sa mas mahihina sa kanya. Nainggit ka lang na nakakausap ko siya. Sino yan? Hindi ko sinasadya makita. Nandito na ako para kumuha tubig. Alis na ako! Hey, baby! Siya ang may gawa? Hindi ko talaga nakita. Ako... Nagkunwari tumakbo? Matandang kuya, ako ito. Ikaw pala. Madaling araw na. Bakit ka narito? Pinagbuhusan lang ako. Sa tingin nila, pangit ako. Sinabi ba nila? Hindi ka pangit. Ngunit ang birthmark na ito... Matandang kuya, hindi mo ba naisip na pangit ito? Sa totoo lang, hindi ko napansin. Ngunit, sa tingin ko, cute ka pa rin. Mas cute pa sa matandang ate. Mas cute sa matandang ate? Totoo? Ngunit, sinasabi ng lahat sa sekta na pangit ako para magpakasal. Since you think I'm pretty, why don't you marry me? Huwag mong seryosuhin. Joke lang yun. Sa totoo lang. Hindi naman masamang ideya. Sa 2 buhay ko, unang beses may binigay sa akin na babae. Walang pakialam sa pangalan o kapangyarihan. Isang maliit na birthmark lang. Ang sistema. Baka, matanda ito. Matandang kuya. Ano ang sinabi mo? Pwede mo bang ulitin? Wala nga naman. May pagsubok bukas. Dapat na ako umuwi. Ako... Medyo kabe na. Umuwi ka na rin. Kung may magtulak-tulak, lapitan mo lang ako. Andyan ako para sa'yo. Ako si Adrian Locke. See you! Adrian Locke. Simulan ang pagsubok ng sekta sa kalagitnaan ng umaga. Ang mga huli, natalo na. Ang kanilang kwalifikasyon ay binawi. Nasaan si Adrian? Matandang ate, wag na mag-alala sa talunan na yan. Marahil alam niyang talo siya. Nahihiya siyang lumabas. Kalagitnaan na ng umaga, si Adrian Locke ay huli. Itinuturing na natalo. At siya... Wait! Paumanhin po! Pakialis po! Nandito na ako! Adrian, nag-oversleep ka ba? Bagong gising lang, di ba? Adrian, ngayon ang pagsubok ng sekta. Paano ka namhuli? Hindi ka karapat-dapat makipaglaban. Mag-impake ka na ngayon at lumayas ka na dito. Dito sa Azure Sect, hindi namin kailangan ng tamad na gaya mo. Hindi pa nga nagsisimula ang pagsubok. Bakit tatanggalin ang pagkakataong makipaglaban? Nalunod ba siya sa init? Nag-aaway sa matanda? Bakit? Wala kang determinasyon. Walang natutunan.
Mas mahina ka pa sa alipin na disipulo! Hindi mo pa ako nilabanan. Paano mo malalaman? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung makatiis ka ng 3 suntok ni Vivian, pwede kang sumali. Matanda, hindi ba masyado malala yan? Gio! Matandang ate, humihingi po ako ng gabay. Si Adrian natalunan. Kinanggap talaga ang hamon? Akala niya kayang tiisin 3 atake ni matandang ate. Walang alam. Si matandang ate, hindi mo nanalo gamit ang mga baradong paraan. Hindi lang nakarecover si matandang ate. Lumakas pa siya. 3 atake. Di niya kayang tiisin kahit isa. Adrian, hindi pa huli para sumuko. Simulan natin matandang ate. Simulan natin matandang ate. Adrian, kaya pala nitong 2 linggo ay sinusuyo mo ako. Ano ibig mong sabihin? Plinano mo lahat to, di ba? Nagpahuli ka para galitin ng matanda, para lang makalaban ako. Umaasa sa aking lambing para makapasa ka. Sayang para sa'yo. Walang hinto. At para sa mga basura tulad mo, hindi ako magpapasok. Well, subukan mo ang lahat. Walang hinto. Mayabang! Kaya pala mayabang ka. Pinano mong gamitin ang relikya? Sabi niyo lang, tiisin 3 atake. Walang sinabing bawal ang relikya. May problema? Nainggit ka na ba? Walang hiya. Gumagamit ng relikya, pero mayabang pa. Matandang ate, ang mahinang atake mo ay hindi makakapinsala sa aking relikyang pandepensa. Adrian, anggalin mo ang relikya kung may tapang ka. Harapin mo ako ng patas. Sige, bakit hindi? Huwag lang umiyak pag natalo mo ako. Magmayabang ka kapag talo mo ako. Matandang ate, hindi kita sinaktan simula nung sumali ako sa sekta. Kaya bakit palagi mo akong pinapahirapan? Bakit palagi akong binubuli? Bitawan mo! Bakit ako magiging babae sa walang hiya mong gaya? Bakit ako magiging mabait sa isang walang hiya na gaya mo? Paano lumakas ang kapangyarihan niya bilis na ganyan? Parang kailangan kong gamitin ang galaw na yon para tapusin ito. Pinakamalakas na teknik ni matandang ate. Ikatalong niya ng hining ng espadang snowfall. Kahit mga panloob na disipulo, hindi kayang labanan ng galaw na ito. Adrian, talunan ka. Matandang ate, patawarin mo ako. Matandang ate, pakiusap. Matandang ate, natalo? Matandang ate, ayos ka lang? Imposible tu! Paano niya ako natalo? Baka hindi naman pala walang kwenta si Adrian? Hindi to totoo. Kahit hindi siya basura. Imposible na tumaas ang lakas niya sa loob ng ilang araw at nasaktan si matandang ate. Nandaya siya! Adrian, manloloko ka! Kaya pala, binigyan mo ako ng maraming regalo. Binigyan mo pa ako ng rena prutas. Hindi ako nandaya. Nanalo ako gamit ang lakas ko. Matandang ate, hindi mo matanggap na natalo? Pinatamalandakan pa. Nanalo ka lang dahil nilason mo siya. Walang ebidensya. Puro chismis lang. Ako ang nilason siya? Ipakita ang ebidensya. Nakakatawa. Palusot pa rin? Kayo ang walang kwenta. Natalo siya. Hindi niya matanggap. Kaya niyo ako binabasto. Adrian, look! Alam mo mismo kung nilason mo siya o hindi. Malakas si Vivian. Imposible na natalo mo siya. Sekta na Lajur, hindi pinapayagan ang pagsasakit ng miyembro. Kung hindi mo mapatunayan ang iyong kawalan ng sala, huwag mong sisihin ako kung ipapalayak kita dito. Palayasin siya! Kung hindi mo mapatunayan ang iyong kawalan ng sala, huwag mong sisihin ako kung ipatapon kita sa labas ng sekta. Palayasin siya! Matandang ate, nilason ko ba talaga kayo?
Matandang ate, kumuha ka lang ng mga espiritu prutas. Wala nang iba, di ba? Ilang araw na rin simula nang i-refine mo ang prutas. Walang naramdaman kang kakaiba noon? Ang gusto ko lang ay tanggalin siya. Kaya ako pumayag. Nung sumali siya, hindi niya pa kayang talulin ang mga katulong. Hindi pa siya sineseryoso ang pagsasanay. Biglang natalo niya ako. Siguro ay gumamit siya ng maduming paraan. Oo, siguro ay madumi siyang lumaban. Kaya ninyo akala hindi ko siya kayang talunin. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataong labanan ako. Hindi ako gagamit ng pildoras, walang relikya, walang anuman. Anyone can come at me. Numbers don't matter. Kung matalo ako, agad akong alis. Sino ang susubo? Tayong dalawa? O ikaw? O baka matandang ate gusto ulit? Adrian, labanan kita! Lilith, huwag. Hindi mo siya kayang kalunin. Anong problema? Kanina pa ninyo akong tinatawag na basura. Sinasabi na nangungupit ako para manalo. Bakit walang dumalaban ngayon? Sapat na! Nalate ka na nga! Diskwalipikado ka na! Ngayon, gumuno ka pa sa bulwagan? Matanda, bago ako dumating, hindi pa nagsisimula ang pagsubok. Paano ako na-late? Walang galang! Adrian, hindi mo igalang ang matanda, mayabang, at nandaya pa para manalo sa paligsahan. Kung hindi kita parusahan na yun, paano matututo ang iba? Kaya, ikaw ay kukulong sa nagyayilong bangin ng 10 araw. Nagyayilong bangi? 10 araw? Ang lamig doon. Walang silbi ang lakas. Ang mga ordinaryong alagad ay magkasipon sa 3 araw. Yumayelo ang mga ugat, bumaba ang lakas. 10 araw sa bangin, masisira ang mga ugat ni Adrian. Wala ng lakas. Adrian, humingi ng paumanhin kay Vivian ngayon. Amamin mong ikaw ang mali. Baka mapagpatawad kita. Humingi ng paumanhin sa taong hindi kayang matalo. Sa panaginip mo. Baliw ba siya? Paumanhin lang naman. Mas mabuti kaysa itapon sa bangin, masira, at mawala ang lakas. Ano mangyayari kung mawala lahat? Nagawa ko na dati. Magagawa ko ulit. Ngunit hilingin na humingi ng paumanhin dito. Walang gano. Mayabang na bata! Itatapon kita sa bangin! Wait! Adrian, alam kong may gusto ka sa akin. Humingi ka lang ng tawad at yumuko. Bakit ako magsasorry? Sistema, kailan ko matatanggal si Vivian Yates? Wala na akong pake. Akala ko siya isang malamig na diyosa. Palibasa, mas plastic pa siya kay Selena. Kung lumampas ang kapangyarihan ng host sa target, pwede kang mag-unbind. Pagkatapos, piliin ang bagong target na i-bind. Walang mga paghihigpit. Dapat sinabi mo, tanggalin mo ako kay Vivian ngayon mismo. Matagumpay na na-unbind kay Vivian Yates. Vivian, tapos na ang drama. Adrian, tumulong siya sa'yo dahil mabait. Paano ka nanas na hindi galang siya? Ang mga katulad niya, kailangan turuan. Matandang ate, huwag pansinin. Tumulong siya? Takot lang siya na ilabas ko kung sino siya. Walang utang na loob! Walang utang na loob! Ipapadala kita sa bangin na yun mismo! Hi, Gil! May utos ba si punong sekta? Gusto niyang makita si Adrian. Hahatid ko siya. Wait, hindi ka ba si Celeste Rowan? Ang pangit na babae? Impossible na kilala ka ni punong sekta? At pinapadala ka ng mensahe. Nagnakaw ka ng token, di ba? Nagnakaw ka ng token na yan, di ba? Well, ang may maruming isip, nakikita ang dumi sa lahat. Sinibining Rowan, si Lilith ay nalilito lang kung paano kilala kayo ng punong sekta. Tama! Kayo ay mga labas na disipulo at abala siya araw-araw. Kailan niya kayo nakilala? Tingnan na mapaglim lang yung mukha. Halatang nagnakaw siya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. O wag mong sisihin ako kung maging mahigpit ako. Hindi mo maabot si Vivian, kaya napapakatanga ka sa Butterface? Grabe ang kagustuhan. Pinagtatanggol mo ngayon ang Butterface? Tama ka. Mahal ko siya. May problema? Sa aking paningin, mas maganda siya na libo-libong beses kaysa sa mga 1. Adrian, mas gusto mo makasama ang Butterface kaysa sa akin. Adrian, bulag ka ba o ano? Maganda si matandang ate, pero hindi mo siya pinili, kundi ang Butterface. Wait! Baka hindi mo pa nakita ang tunay niyang hitsura, di ba? Ipapakita ko sa'yo kung gaano siya kapangit. Ang babaeng ito, parang pamilyar. Kahit mas maganda siya, hindi pa rin patunay na totoo ang token. Hindi ka pa rin naniniwala? Well then,
Tignan natin si punong sekta. Tanungin kung siya ang nagbigay ng token na ito. Lilith, hayaan mo na lang. Kung totoo, baka sisihin tayo ni punong sekta. Walang lakas ng loob? Umalis ka! Sinira ni Adrian ang kapwa-disipulo. Ayon sa batas ng sekta, karapat dapat siyang parusahan. Hayaan mo na, Lilith. Huwag kang mag-alala, Vivian. Susunod din si punong sekta sa batas. Sige, since kayo ay naniniwalang nilason ko siya, linisin natin ito ngayon mismo. Vivian, kailangan mo ba ng doktor? Para tignan kung nilason ka. Magpadala ako ng mensahe. Hayaan akong tawagin ang doktor ngayon. Hindi na kailangan. Baka ako lang kumain ng masama. Baka ako lang hindi ako maganda. Vivian, nagbanta ba si Celeste? Walang makakabanta sa kanya. May mga taga-protekta siya doon. Hindi ko sinasadya. Ako lang. Hindi ko matanggap na mas malakas ka sa akin. Nakakatakot na baka makuha mo ang pagkakataon ko sa intersect. Adrian, pasensya na. Vivian, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Humingi ka na lang ng tawad sa mga naniniwala sa iyo. Umalis na tayo. Ama. Ama, umuwi na po ako, kasama ang manugang ninyo. Ako si Adrian Locke. Magandang araw, Panginoong Rowan. Adrian Locke? Aling pamilyang Locke? Ang pamilyang Locke ng Blackrock. Pamilyang Locke ng Blackrock. Hindi ko narinig. Galing ka sa maliit na pamilya. Sa tingin mo ay karapat-dapat ka kay Celeste? Ama, paano mo binabawi ang iyong salita? Tinanggap mo ang maraming regalo niya. Sinabi ko lang na pag-aaralan ko ang kasal. Subukan mong tinan siya. Walang background, walang yaman. Ang binigay niya, mas maganda pa sa pabilyon ng kayamanan. Sa mga basura na yan, sa tingin niya ay makakasal siya sa'yo. Walang pag-aaral. Ang sekta ng Assure ay may mahabang kasaysayan. Siyempre, marami kaming kayamanan. Ngunit ang mga teknik ng antas lupa, pinakamataas na pildoras, at ang mga relikya, hindi dapat minamaliit. Kaya mo talaga maglabas ng ganyan, karami? Kung may hinihingi si Panginoong Rowan, sabihin lang. Hindi man tayo katumbas ng malalaking pamilya, ngunit ang yaman na meron tayo ay kasing halaga din. Wow! Magaling kang magsalita. Subukan natin kung may iba ka pang basura na maibibigay. Pakitingnan na lang. Pildoras na muling kapanganakan. Teknik ng antas langit. Isang sinaunang banal na relikya. Panginoong Rowan, sapat na ba ito? Kahit meron ganito lahat, hindi ko pa rin aprubahan ang pagpapakasal ninyo ni Celeste. Merong kayaman, pero walang koneksyon o lakas. Ang yaman na ito ay maghihikayat lamang na masasamang loob. Kung mangyari yan, hindi mo man lang mapoprotektahan ang iyong pamilya, lalo na si Celeste. Bukod pa rito, ikakasal na si Celeste kay Silas Ward, ang alagad ni matandang Morvain. Ama, alam mo namang ayaw ko kay Silas Ward. Malakas si Silas. At lahat sa sekta ay naniniwala na siya ang susunod na punong sekta. May katayuan at prestihiyo siya. Kung ikakasal ka sa kanya, magiging maganda ang buhay mo. Ngunit kung ikakasal ka kay Adrian, paano kanya mapoprotektahan? Panginoong Rowan, kailangan nating umasa sa sarili. Gagamitin ko ang aking yaman para tulungan si Celeste lumakas, para maprotektahan niya ang sarili. Panginoong Rowan! Panginoong Rowan, dahil mayroon ng minamahal si Celeste, itatanggal ko ang kasal at binabless ko sila. Tunay ba? Silas, kami ni Adrian ay nagpapasalamat. Walang anuman, Celeste. Wait. Ang birthmark mo... Ang markang ito ay talagang nilagay ng aking ina para protektahan ako. Kung may taong tanggap ako at gusto akong makasama, ang marka ay mawawala. Panginoong Rowan, tama ka. Walang koneksyon o lakas si Adrian. Paano niya mapoprotektahan si Celeste? Panginoong Rowan, handa na akong ikasal sa kanya. Pakiaprubahan po kami. Panginoong Rowan, handa na akong pakasalan siya. Pakiaprubahan po kami. Wait, ikaw! Hindi mo ba lang? Pinaspasan kami.
Ano? Nabago ang isip mo? Lang dahil nawala ang marka sa mukha niya? Huwag mong sabihin na dahil lang sa hitsura niya. Walang katotohanan yan. Nag-aalala lang ako sa kanyang kaligtasan. Totoo ba? Hindi mo ba tiwala sa aking lakas? Paano kung ganito? Usapan na lang sa laban. Kung ako manalo, tanggalin mo ang iyong pagkasintahan kay Celeste. Deal! At kung matalo ka, agad-agad. Umalis ka sa Azure Sect, agad-agad. Agad-agad. Huwag nang makita si Celeste sa buong buhay mo. Hindi pwede! Huwag ka mag-alala, Celeste. Hindi niya ako kayang talunin. Isang lalaki mula sa maliit na pamilya ang maghahamon sa akin. Tanggapin mo ito. Hindi ko akalain may laro ka. Ngayon, hindi na ako magtitipid. Silas, sumugot ka. 6 na hakbang ng Azure! Hindi pwede! Imposible yan! Silas, natututo ako sa iyong awa. Adrian, napakagaling mo. Adrian, nagulat ako sa iyo. May galing ka rin pala. Tukol sa pagpapakasal ninyo ni Celeste, pinapayagan ko kayo. Hindi! Hindi ako pwedeng matalo. Si Celeste ay akin at akin lamang. Adrian Locke! Ang lakas mong sirain ang aking kultibasyon! Magbabayad ka nito! Oh no, tinatawag niya si matandang Morvain. Mainitin ang ulo niya at sobrang proteksyonista. Kung malaman niya na sinira mo ang kultibasyon ni Silas, hindi niya ito ipapalampas. Dapat kang umalis na. Huwag magalala. Hindi niya ako kayang talunin. Mayabang na tangga. Ang lakas ni matandang Morvain ay lampas 1 bilyon. Siya ang pinakamalakas sa sekta. Hindi ko rin siya kayang talunin. Mali ang aking paghusga kay Silas. Di ko alam na si Silas ay may ganitong likas na masama. Umalis kayo ni Celeste. Susubukan kong pigilan si matandang Morvain. Kahit tumakbo kayo hanggang dulo ng mundo, hahanapin kayo ng aking guro. Patay na kayo! Pilisan ninyo! Ang lakas mong saktan ng aking alagad, hindi ka makakatakas! Ang lakas mong saktan ng aking alagad, hindi ka makakatakas! Guro. Sinong gumawa nito? Guro! Guro! Si Adrian Locke! Hindi lang niya ako sinaktan. Pinahina niya pa ang aking kultibasyon. Kailangan mong maghigante para sa akin! Adrian Locke, papatayin kita. Ama! Matandang Morvain, may iba pang kwento. Si Silas ang may kasalanan. Hindi niya sinunod ang mga patakaran. Natalo siya. Pagkatapos ay inatake si Adrian. Sumilens! Walang pakialam ako sa patakaran. Ang alam ko lang, ang sinaktan ang aking alagad. Mamamatay. Gusto mo akong patayin? Subukan natin kung kaya mo. Anyabang mo. Ngayon, titiyakin ko na malaman mo ang lugar mo. Maganda ka! Sino ka talaga? Adrian, napatumba mo pa si matandang Morvain? Naipaglaban mo ang suntok ko? Hindi ordinaryong tao. Ikaw ay alinmang sa ninuno ng sinaunang pamilya o alagad ng isang nakatagong guro. Wala sa dalawa. Mula lang sa pamilyang Locke sa Blackrock. Isang ordinaryong labas na alagad. Ganun lang. Walang katotohanan! Ang maliit na pamilya mo, hindi makapagpalaki ng kasing lakas mo. Ang tulad mo, hindi karapat-dapat na talunin ako. Suntukin mo ulit ako.
Natalo ako ng isang mayabang na bata. Alaging mayabang at mapagkumpitensya. Ngayon, hindi niya matanggap na natalo ng mas bata. Huwag kinabruwan! Alam ko na mali ako! Please, Adrian, patawarin mo ako! Totoo! Alam ko na mali ako! Ugali! Pananumpa! Babaguhin ko ang maging mabuting tao! Huminga. Adrian, patay na si matandang Morvain at sinira mo ang kanyang paglago. Mula ngayon, hindi na siya makagulo. Bakit hindi na lang hayaan siyang mabuhay? Sige, susunod ako sa desisyon mo. Adrian Locke, kung hindi ako makaganti, panunumpa, hindi ako lalaki. Yan na ang huli. Pwede mo na itong kunin. Siyempre, ibigay mo sa akin. Sa'yo na to. Uy, sobra ka na! Ipapakita ko sa'yo, ikaw! Binibigay mo ba o hindi? Ama, Adrian, kailan mo balak pakasalan si Celeste at maging punong sekta ng Azure Sect? Ano? Tingnan mo. Ako? Punong sekta? Ama, hindi ba masyadong maaga? Adrian, napanalo mo si Silas Ward at ang pinakamalakas na matanda. Siyempre, ikaw ang magiging punong sekta. Sa tingin ko, ang isang linggo mula ngayon ay perpektong oras. Papagawa ko na ang kasal at seremonya ng paghahari. Wait lang! Wait a minute! Hindi mo gusto magpakasal kay Celeste? Sumagot ka! Hindi ganon. Ang totoo, ang aking ina ay pinipilit pa rin ang pamilyang Moran. Gusto ko munang iligtas siya. Walang problema. Sa totoo lang, nagpadala ng imbitasyon ng pamilyang Moran. Hayaan mong sumama si Celeste. Iligtas ninyong galawa ang inat. Wait! May panganib ang aking ama! Sasama ako sa iyo. Walang hiya ka! Sinira ng anak mo ang aking paglago. Araw na ito, papatayin kita para maghiganti! Adrian! Take mo! Adrian Locke, Papatayin kita! Ama, ayos ka na ba? Adrian, ikaw. Huwag kang mag-alala, Ama. Ngayon, lumampas na muli ang aking lakas. Ang pamilyang Moran, hindi na ako mahahawakan. Siya si anak ni punong sekta ng Azure, Celeste Rowan. Siya rin ang iyong manugang... Magandang araw, Ginong Locke. Oh, maganda. Maganda talaga. Kung nalaman na yung ina na may minahal ka, masayang masaya siya. Ama, pupunta ako sa pamilyang Moran para sunduin si Ina. At pagkatapos, magiging buong pamilya na tayo. Itigil mo! Ako si Adrian Locke, ana ni Isolde Moran. Pakiabot ay Patriarka Moran na dito ako para sunduin si Ina. Sino ka ba talaga? At nag-aangking kaubin ng mga mulan? Umalis ka na! O huwag mong sisihin kami kung maging malupit kami. Ngayon, pwede na ba akong pumasok? Ama, iminumungkahi kung nating lipulin ang buong pamilyang Locke. Patriarka ng pamilyang Moran. Sa oras na yon, walang magagawa si Isolde, kundi ikasal sa pamilyang Chan. At walang dahilan ang mga Chan para kunin ang lahat ng yaman.
Sino ka? Bakit lumusob sa pamilyang Moran? Ako si Ethan Locke. Dumating ako para sunduin si Isolde pauwi. Kaya ikaw si Ethan Locke na talunan. May lakas ka bang humingi ng tao pabalik? May tao ba? Pukuling tulugin siya. Tapos, itapon siya palabas. Subukan mo lang! Kaya sino ang papatayin ninyo? Isang karangalan na bisita mula sa sekta ng Ashur. Maling pagkakaintindi lang po. Paumanhin po. Hatriarka Moran, ang pagkakasama ng pamilya ay mabuti. Bakit mo pipigilan pa? Binibini, galing ka sa sekta ng Ashur. Mas mabuting huwag makialam sa gawain ng Moran. Si Isolde ang panganay na anak ng Moran. Paano siya ikakasal sa isang walang kwentang lalaki? Kayong. Ngunit, bilang paggalang sa sekta ng Ashur, kung makapagbigay sila ng yaman ng antas Diyos bilang dowry, ay handa kong ipakasal si Isolde sa kanila. Ang pamilyang Moran ay nangunguna. May isang yaman ng antas Diyos lang. Siya, mula sa maliit na pamilya, hindi kayang bilhin ang pinakamataas na antas. Sa ganitong paraan, hindi natin masaktan ang sekta ng Ashur at hindi mapahiya ang pamilyang Moran. Isang sinaunang banal na relikya. Banal na kaldero. Teknik ng antas langit. Pildoras ng muling kapanganakan. Ama, mayroon silang mga yaman ng antas Diyos. Oh, ikaw? Palayain muna ang aking ina. Ama, marami siyang kayamanan. Bakit hindi natin kunin lahat? Sige! Dahil mayroon kang mga yaman na ito, ay inaprubahan ko ang pag-aasawa. Kung ganoon, pwede kang manirahan sa pamilyang Moran. Ako na ang maghahanda para sa kasal. Wait. Ama, huwag muna magmadali. Gusto ko makita muna ang aking ina. Well, labag sa tradisyon? Si Adrian ay anak niya, hindi asawa. Anong masama doon? Maliban kung may itinatago ka. Ikaw? Maliban kung may itinatago ka. Hindi mo gusto silang makita, di ba? Maling-mali ka. Hindi umamin si Isolde noon sa kanyang pagkakamali, kaya ikinulong siya ng mga matanda sa tore ng mga pagsubok. Maliban kung ano? Maliban kung lahat ng 10 matanda ng pamilyang Moran magtutulungan para buksan ang pintuan ng tore at palayain si Isolde. Ngunit lahat sila ay nasa labas ngayon para magsanay. Ni hindi ko nga alam kung kailan sila babalik. May ibang paraan ba? Mayroon. Kung may makapasa sa 3 pagsubok sa tor, maaari nilang buksan ang pintuan at palayain si Isolde. Hatid mo ako. Adrian, patay ka na. Para pumasok sa tor, kailangan mong lampasan ang 3 pagsubok. Ang una ay ang labirinto ng mga isipan. Sa loob ng oras ng isang insenso, kailangan mong hanapin ang salitang naiiba sa dagat ng mga papel. Sa sandaling magsimula ang pagsubok, kahit anong mangyari sa iyo, hindi ka namin matutulungan. Sigurado ka bang papasok? Huwag kang mag-alala, Ama. Pinapangako ko. Ibabalik ko si Ina. Adrian, relax. Habang nandito ako, walang makakapanakit sa iyong ama.
Huwag kang mag-alala, Ginoong Locke. Kayang-kaya ni Adrian ito. Wow, tapang ng bibig. Seryoso kang iniisip na makakalusot ang talunan na yan. Anong ibig mong sabihin? Ethan, ang payo ko sa iyo, gising at harapin ang katotohanan. Maghanda kang kunin ang katawan ng iyong anak. Sinadya mo yan! Hey, hindi yan patas. Pinasok niya mismo ang lugar na yan. Walang hiya! Dapat hindi kita pinantiwalaan! Ako, Ginong Rock, huwag mag-alala. Okay lang si Adrian. Kung magawa ng talunan na yan, hindi ako magpapalaglag buhok sa publiko. Sige, sana maalala mo ang sinabi mo at huwag kang mangurap. ano talaga ang nangyari? Parang laro lang. Parang hindi ko na kailangan magpabaldado. Matagal na rin. Nangyari ba ang masama kay Adrian? Celeste, Adrian siya. Ginong Locke, huwag mag-alala. Ang ganitong pagsubok ay walang halaga kay Adrian. Magpahinga ka dito at maghintay. Siguradong ilalabas ni Adrian si Ginong Locke. Tiwala lang. Managinip ka na lang. May 200 bilyong lakas ako. Hindi ko pa rin natapos ang pagsubok. Malayong malayo. Siya lang ay isang talunan. Galing sa maliit na pamilya. Sa tingin mo makakaya niya? Nagawa niya. Nagawa niya talaga. Ama, paano kung makapasa siya sa lahat ng pagsubok? Huwag mag-alala, maswerte lang siya. Kung talagang may kakayahan, bakit niya linisin sa huling segundo? Bukod pa, naganda na ako para sa ikalawang pagsubok. Hindi siya makakapasa. Hey! Hindi mo ba sinabi kung makapasa si Adrian, gugupitin mo buhok mo? Bakit hindi? Ang ibig ko ay lahat ng pagsubok. Isa lang ang napasa niya. Bakit ka nagmamadali? Ikaw? Sige, hihintayin ko si Adrian makapasa sa 3 pagsubok. Tingnan natin kung anong palusot ang gagawin mo. Makapasa sa 3 pagsubok? Impossible! Ang ikalawang pagsubok ay pagsubok ng lakas. Ang talunan na yon, hindi matatalo ang matanda na nagbabantay. Parang nilalakad niya ang kamatayan. Huwag mag-alala, ang nagbabantay sa ikalawang pagsubok ay ang punong matanda. Ang lakas niya ay lampas 1 bilyon. Baka patawarin niya si Adrian. Wait, ano? Lampas 1 bilyon ang lakas? Si Adrian, baka... Huwag mag-alala, Ginoong Locke. Ang huling may 1 bilyong lakas ay binugbong hanggang langit. Mayabang at walang utak. Bata,
May potensyal ka. Kung susuko ka ngayon, payayain pa rin kitang malis. Ngunit kung magsimula tayo, hindi ko masisigurong mabubuhay ka. Hayaan natin malaman. Hingi ako ng gabay. Humingi ako ng gabay. Ng kahamon ng kamatayan. Granted. Mas mababa ang kanyang lakas kay punong matanda ng Azure Sect. Pero nasaktan pa ako. Kailangan ko siguro mag-ingat. Magaling din ang galaw. Sayang, kalaban mo ang pamilyang Muran. Hindi kita papayagang umalis dito buhay. Oras na para mamatay. Wait lang! Maganda muna ako. Marami kang sandata. Sa sobrang lakas. Walang halaga ang mga trick mo. Tama ka. Still! Mas mabuting mag-ingat. Hindi dapat ko pinayag ang pumunta si Adrian dito. Siya! Alam ko na. Hindi makapasa si Adrian sa pangsubok na to. Sa ingay na yan. Siguradong patay na siya. Punong matanda? Natalo ka? Punong matanda? Natalo ka? Saan si Audio? 2. Natalo ako. Naipasa niya ang ikalawang pagsubok. Ngayon, patungo na siya sa ikatlo. Hindi pwede. Masyado siyang bata at galing sa maliit na pamilya. Paano yan naipasa ang ikalawang pagsubok? Imposible yan. Ang batang yan, nagtatago ng lakas na higit sa 10 bilyon. Sa ngayon, nagrita sila sa atin. Kung makita niya ang mga binti ni Isolde, hindi pwedeng mabuhay ang batang to. Dapat mamatay siya ngayon para matapos ang problema. Ginulak, tingnan! Okay lang si Adrian. Nagawa niya! Maganda! Magaling! Isa na lang pagsubok at magkakasama na tayo. Ano? Magkakasama na? Managinip ka na lang. Sa 1,000 taon, walang sinuman ang nakalabas ng huling pagsubok na normal. Kahit na nakaligtas, naging baliw pa rin. Ang huling pagsubok ay tinatawag na pagsubok ng demonyo. Ipapakita nito ang iyong pinakadakilang hangarin at pinakamatinding takot. Kung bumigay ka, lulunurin ang iyong isip. Huwag mag-alala. Kayang-kaya ni Adrian. Adrian, ingat ka. Sana makauwi ka ng ligtas. Ina, sa wakas, nakita. Umalis na tayo. Uuwi na tayo. Mula ngayon, ang ating pamilya hindi na maghihiwalay pa. Ikaw, Ina, bakit? Sino ang nagutos sa'yo na pumunta rito? Hindi kita ina... May bagong asawa ako. May anak din. Masaya kaming pamilya. Bakit ka pa sumulpot at sinira ito? Hindi pwede! Hindi ako iiwan ng aking ina! Bakit sirain ang aking kaligayahan? Papatayin kita! Hindi pwede! Hindi ka ang aking ina! Hindi na ako tatuhin ng ganyan! Siya ang iyong ina. Pinabayaan ka niya para sa iba. At ngayon, gusto ka niyang patayin. Siya ay walang puso. Hindi karapat-dapat maging iyong ina. Patayin mo siya. Patayin ang babaeng walang puso na ito. Tapos, makalabas ka na rito.
Bakit? Gustong patayin ka ng iyong ina. Hindi ka man lang lumaban, pero pinili mong magpakamatay. Bakit mo nalaman na basagin ang ilusyon? Ako ang espiritu ng Thor na ito. Sagutin mo ang aking tanong. Dahil alam ko, mas gugustuhin ng aking ina na mamatay kaysa saktan ako. Kaya, hindi siya ang aking ina. Ganun lang? Lady, namatay na ako dati. Alam kong pakiramdam. Siniraan ang puso ko, ngunit hindi ako namatay. Hindi makatwiran. Bigyan mo ako ng aking ina ngayon. Kung hindi, wawasakin ko ang buong lugar na ito. Binabati kita, nakapasa ka. Pwede ka nang pumasok sa totoong ikatlong antas at makikita mo si Isolde Moran doon. Ina! Adrian! Ikaw talaga si Adrian? Ako nga, Ina. Paano nila? Pamilyang Moran. Hindi ko sila mapapatawan! Ang kampanya ay tumunog para sa pagdaan sa ikatlong pagsubok. Nagawa niya! Hindi pwede. Imposible yan. Walang nakalabas na buhay sa pagsubok ng demonyo. Bago pumasok lang siya sa ikatlong pagsubok. Di ba? Totoo ba to? Adrian! Adrian! Ayos ka lang? Ayos lang ako. Isolde, huli na ako. Pasensya na. Grabe ang hirap na naranasan mo. Basta makasama tayo ulit, lahat ay sulit. Adrian, kahit anong gusto mong gawin, ako at ang aking ama ay susuporta sa'yo. Ang sekta ng Azure ay laging nasa likod mo. Salamat, Celeste. Adrian, mga muran tayo lahat. Walang kailangang ipilit. Libre na ang iyong ina. Sa tamang doktor, ang kanyang binti ay gagaling at makakalakad na. Adrian, napakagaling mo. Sa tamang pagsasanay, maaari kang maging pinakamalakas na mandirigma sa mundong ito. Manatili ka, yaman. Ibibigay namin lahat ng yaman para tulungan kang lumago. Sa nangyari sa iyo mga magulang, hayaan na lang natin. Pwede pa nating... Umalis kayo! Kung di, papatayin ko kayong lahat. Sino ka sa tingin mo? Sino sa tingin mo ka? Isang batang pasli. At mapapakatapang ka dito. Ngayon, walang makakalabas dito. Kung gusto kong umalis, walang magdaring pigilan. At walang makakapigil. Batang ito, sa tingin mo ba na pag natalo mo ang punong matanda ng Moran, pwede ka nang malayang pumunta at umalis? Hayaan mong sabihin, ang pamilyang Moran ay naging top tier, hindi dahil sa lakas ng isa, kundi dahil sa aming mga pormasyon. Adrian, umalis ka! Baka huli na! Ang pormasyon ng Moran ay kailangan ng pagtutulungan. Ang kanilang mga atake hindi mahulaan at inalalakas ng maraming beses. Bilisan, umalis ka! Sayang, huli na ang lahat. Isolde Moran, tumakas ka kasamang dayuhan. Ngayon, kasabwat siya para magdulot ng gulo. Hindi mapapatawad yan. Ngayon, ipapatalsik kita sa pamilyang Moran at kukunin ang buhay ninyong dalawa. Ama, wag mo akong tawagin ng ganyan! Wala akong kahihiyan na anak tulad mo! Formasyon! Ganito lang, isang munting panghimagas. Magaling! Magaling! Ako ang lolo mo! Hindi mo! Dahil sa aking ina, papatawarin ko kayo. Binulok ko lang ang inyong mga paa at paglaki. Mag-ingat tayo. Umalis na tayo. Binabati din kita. Halika, upo ka. Parang kailan lang lumaki na si Adrian. Huwag kang umiyak. Espiyal na araw ng iyong anak. Dapat kang masaya. Sabi ng doktor, malusog ka. Ang magagandang araw ng ating pamilya ay nagsisimula pa lang.
Narito na ang swerte! Unang pagyuko sa langit at lupa. Pangalawang pagyuko sa mga magulang. Yukuan ng isa't isa, tapos na ang seremonya. Adrian, mula ngayon, ang aking anak at ang Azure Sect ay nasa iyong pangangalaga. Hindi ko kayo bibiguin. Binabati kita!